morning po. Gusto po maligo. Morning. Breakfast naman. Lahat. Ayan. Ito po yung mission ko para yung chamurado ay naglagay din po siya ng egg. Everything lahat. Yung gagawin. Ay, maraming salamat po sa mga. Silit-silit. Kaya puti na lang. Ito, chamurado lang. Cheers. Lord. Ano si parang siyang po tayo. Baka kung sabi mo. Pero kung ano yung binibili, nag-picture na tayo dito. Hindi ba natin binibili? Nagawang na sa phone. Ang sarap ng sabaw. May nang-maingay. Ay, Alaska. Meron pa yun. Ano rin na yun? Marami ba? Ang Alaska. Marami ka niya. Yung igaya. Late na po akong nagising. Alos magkasabay kami ni Aya sa alam niya. Sa kagabi, diba, ano ako, midnights niya. Naiwan ko kasi yung tasa ko sa taas niya kaya Ayaw mo lang ako. Ulo ko. Gusto niya lang parang di mag-gil. Sumbilin ko, awag ka na yun. Nagsasabi-sabi sa mga kaklasa mga ganun-ganun. Kaya siya nagagawin. Doon lang na. Kahit pa, ignore mo siya. Parang ano, may gamit ka na maalo. Tumulong. Pag nagpakis sa inyo, sama. Sir, one example but before please. Ganun ba yung ino-ino? Nakalagay mo ito yung ganun. Yummy. It's delicious. Ayun, binasa na. Nakapasok na po si Aya. Nag-iinit na po ako dito sa takuri ng tubig. Panligo ko maya-maya. Iniinit ko na po. Punin ko muna itong siguro thermos yan. Ano din ako dyan ng panligo ko. Baka kulangin ako. Para gumaan po yung aking pakiramdam. Kumulo na po ito. Pwede na akong maligo and yung thermos nasa CR na rin po. Bigat na ito Kakatapos ko lang pong naligo. Fresh na po tayo. Hindi na mabanas ang aking pakiramdam compare kahapon. At syempre, nasanay tayong everyday naliligo and maagang nagigising. Yan. Ito na po yung buong kwento. Share ko po sa inyo. Kung may mga ako dito. Pregnancy biscuit. 3 times po akong nag-pregnancy test. Last na yung monthly period is July 2. So, i-expect ko ulit is August 2, ganyan. Pero may time na hindi pare-pare yung dating ng aking monthly period. Minsan pa nga may date na 17, yan, hanggang sa hinihintay ko. And then,
August 2 na wala pa. And hanggang sa magpunta na ng Quezon si Papa Ryan, almost ano nila dun eh, 1 week. Yan, and pagbalik niya po dito, siguro isang araw bago birthday niya, August 17, yan, PT. And hapon yun, ito yung una kong PT, sana ba yun? Una kong PT, ito yata yun. Tatlo to kasi kaya hindi ko na alam kung saan yung una kong PT. Ito po yung mga, parang ito yun, ito. Yan. August 17, ito yung una kong PT. And, parang gusto namin masatisfy ulit. Ito, binili na lang namin ito sa, hindi siya masyadong kilalang drugstore. And then, ito, kinabukasan naman ito ng kanyang birthday, yung umaga. Kasi, diba, sabi nila, yung unang, ihi sa umaga, yan. Siya, wala, invalid itong si PT. And then, ito naman, bumili na naman kayo sa Mercury. May kamahalan para sa Mercury. 240 ata ito. Compare sa may una, 40 pesos lang. Sabay ka na. And, ito sa to eh. St. Joseph Invalid. Mercury. Positive yan. Positive yung una yan. Una, positive yan. Pangalawa, invalid. And pinakalas. The third is, yun nga, positive. Yan. And then, sabayan naman namin, may mga marami naman dyan pa check-upan. Yung mga, talaga nag-check up. And then, may, chinachat ako, text. Hindi siya nag-reply. Kung pang ilan na ako, sabi ko kasi, dito kasi pag magpapacheck up ka, magpapalista ka or magpapa-schedule, magpo-text ka, and then tatanungin mo kung pang ilan ka, hindi ako nire-reply. So, nag-decide ako doon na lang sa Blessed Hospital. And then, punta kami Friday yata. Friday ba? O, Friday. Yan. Wala yung, wala yung ubigay ng dalaw kong in-laws. So, hinintay namin kaya bukasan pa daw. Ay, Thursday pala, wala silang Thursday pala kami nagpunta, walang clinic. Kasi yung clinic lang nila is, ang wala, Thursday and Sunday. So, bumalik kami Friday. Parang, wala daw kasi may pinuntahan yata or may seminar yan. So, Saturday yan. Pinaka namin is Saturday. Anong date na yun? August. Na yata yun eh. 22 yan, Saturday. Nagpalista muna kami, then umuwi kasi yung schedule pa is 10. Nag-start na nga ang quarter to 10. And then, ako yung pinakauna. And sabi, ultrasound muna. Tingnan natin kung baby nga yan, sabi ng obigay ni. Pinapunta ko sa, pinagpa-ultrasound. Na-ultrasound na ako doon. August 22 yung Saturday. And habang na-ultrasound ako, sinasabi na yun na nga po, no heartbeat. And, ayun na, hintay ko yung result. Yung ultrasound na po yun, yung ginawa sa akin, yung may pinasok sa, sa private part, hindi nakikita nila. Doon sa may monitor, siya, 6 weeks. 6 weeks, ibig sabihin, 1 month and 1 week. And after ng result, punta ulit ako sa ubigay ko, bumalik. Nung na-ultrasound na ako, bumalik na ako doon. And yun nga, sabi ng ubigay ni nung nakabalik na ako, wala nga daw heartbeat. Yan. Nung unang ultrasound ko pa lang, nung sinabi na doon sa may nag-ultrasound sa akin, habang in-ultrasound po ako, umiyak na po ako doon, napayak na. Biglang turo na ng luha ko yan. Tapos hanggang sa nandoon na ulit ako sa aking ubigay niya. Nung kinakausap niya ako.
umiyak na ako. Binigyan pa nga niya ako ng ano ba yun, yung sinerch ko sa Google yung ibig sabihin ng gamot na yun. Pang pa-develop ng baby yan. 1 week yan. Tama ba? 1 week ba yung bang kami ulit bumalik na nalaman. Hindi pa pala ang pangalawang balik pala na ay yung parang 2 weeks ko pa pala yung ininom yung gamot bago kami bumalik. Bumalik ulit kami ng ano na pala September 6 after ng August 22. Yung balik namin. Bumalik na kami ng ano ng September 6. Ano na ulit ako, kinausap muna ng OB-GYN ko. Ay, hindi. Ano pala, bago ako pumunta sa OB-GYN ko, ano muna ultrasound ulit, kagaya ng ginawa sa akin. Nung unang first ultrasound, yun ulit ang ginawa. Nakatitig ako kasi hawak ko po itong ultrasound. Second ultrasound, ito po siya. Ito. Ito po siya. Yan. And then, ito nga, yung September 6, na, ang result na naman po dito is, no heartbeat. Nakalagay pala dito, 6 weeks and 1 day. Ano pala siya, parang 1 week and ano na siya, ay 1 month and 1 week and 1 day. Wala po talagang heartbeat nung second ultrasound. Kaya nag-decide na yung aking ubigay na bigyan na ako ng menstruation. Yan. Ito po yung second ultrasound. And then, ito naman po yung pala. Hindi ko napakita sa inyo. Yung first ultrasound ko. Ito po yung first ultrasound ko noong August 22. Yan. Parang yung first ultrasound ko pala dito. Ito kasi yung nag-a-appear sa may machine nila. Sa may ultrasound. Yung nakalagay dito, 6 weeks. So, ibig sabihin, 1 month and 2 weeks. Pero yung last naman, ko, ultrasound, 6 weeks. 6 weeks ba ito or pareho? Hindi, sorry, pareho lang pala. Ano ba yun na na ako? Iba na yung paningin ko. Wala talaga. And then, yung balik namin ng September 6, ano po talaga? No heartbeat, and then, hindi po lumalaki. And then, pinapakiramdaman ko, nung hindi pa kami nakakabalik ng September 6, wala po talaga eh. Pero, dumaan po ako sa paglilihi. Nung 2 weeks na akong delay, almost 2 weeks, nakakaramdam na ako ng mga 11 AM, and then sa mga hapon, iba na yung aking pakiramdam, iba na yung aking aura. Tapos, parang, hirap na akong huminga, konting ko lang, kunyari, bababa din ako din sa may hagdan. Parang hinihingal na ako. Siguro doon na nag-start. Naglihi din ako. Sabayan nga yung dating ayaw na ayaw kong buko juice. Gusto ko pa na pagpunta namin ng bahay ni Papa na yung buko juice. And then, din ako sa papaya na hinog yun. And, wala na yata. Nagpasabay ako papaya ng paayata ng wala naman, yun lang yung buko juice and yung papaya yun. And September 6, binigyan na ako ng pampaano ko nga ng menstruation ko para maano na nga 1 week. And nag-spotting ako, hindi siya totally. And then, nung last, kailan ba ako, last Friday, yan, humilab na yung aking dyan iba, hapon. Tapos, may umano din sa akin, yung mama sa akin na, akala nga namin, pinatawag ko pang nanay ko, yun na yun, pero hindi pa pala, kaya kinabukasan,
Sabado. Kala ko yun na yun. And chinik ako, hindi pa daw masyadong naka-open yung sa may pagana ng aking siguro sa may loob ko, sa may private ko. Inaiiyak ako. And then, dinagdagan naman yung ko, gamot na pampa ng dugo o palabas. Saturday and Monday, ito lang na Monday, anong date po ba tayo nung Monday? Basta ito lang Monday. Hindi ko makita yung calendar dito. Monday 15, yan. September 15, Monday. Ayan. Bumalik kami and muna, palista muna kasi and then may schedule, may oras. Bumalik kami. 10. Yan. Tapos ando na po yung ubigay ni si Doktora. Mga 10 plus na. And yun nga, inayin niya ako. Tapos, ayun na nga, for raspa. Yan, raspa po ang ginawa sa akin. Gusto pa nga niya, tinanong kami kung kinabukasan or ngayon na, nung Monday po ito, yung sinasabi. Sabi ko, ngayon na po, naka-ready naman na yung gamit. Talagang i-ready ko po kasi yung gamit ko if ever na maras pa ako or ma-admit, naka-ready na, dadali na lang ipaparayan and ituturo na lang ay kung saan. One day lang po ako nung Monday. One day lang ako doon. Na-admit ako 11, nandito yan sa sa resibo May nakasulat-sulat talaga dito sa resibo. Ito. Nung Monday, September 15, ang oras ng, ito yung pag-admit sa akin, 10:52 AM. Pero mga parang 10:30, nandun na kami, or 10:30 tama, o nandun na kami sa may, information, tapos kinukuha na yung, ko yung sa information ko nga. Pinatanggal na yung hikaw ko, relo, nag-base na ako doon ng dami. Nandun na ako sa delivery room ng 11. May nakasabay din po ako doon na for din siya raspa, and then may siya picos. Yan, hindi ko na siya masyadong i-detalye, basta may nakasabay ako doon. And then, kasi may oras din po pala kung kailan ka iraraspa, dahil kung anong oras ko kumain. Siyempre, tinabi ko yung totoo kung anong oras ako kumain. Yung pinakalas, yung nagsabi kami ni Aya, 6:20 ng morning, and then yung pinakalas inom ko. And 2:20, yan, pinasok na ako sa operating room. Sa operating room. 2:20. And nilagyan ako doon ng yung BP. Naka-standby lang yung BP. Di pala yan, no? Doon ko lang nalaman. Naka-standby lang yung BP sa akin. Tapos yung dito din na yung high-tech na ngayon na BP. Sabi gano'n. Tapos naka-record na siya doon. And habang hinihintay yung si doktora, magbibigay sa akin ng anesthesia. Yung pinapirma pala ko, nandun pa ako sa information. Bukod pala yung magbibigay ng anesthesia sa akin na doktor din. Bukod din yung ubigay ni na mag-raras pa sa akin. Then, ayan na. Mga 3:40. Nagsisipasukan na si doktora and then yung dalawang nurse. Tapos sa uluhan ko lang yung doktor na lalaki. Nilagyan ako ng oxygen. Alam niyo, yung pagkaunang lagi sa akin ng oxygen, siyempre first time kong malagyan yata ng oxygen sa yung araw na lang yun. Parang sabi ko hindi ako makain na. Tapos tinatanong-tanong niya ako kung nahilo na ba daw ako. Nakatitig ako sa oras kasi yung tinatarget ko kung anong oras ako matatapos, kung ilang oras or minutes yung gagawin procedure sa raspa sa akin. Kaya ganyan ako. Dating sa wall clock, 2:45 nag-i-start na sila sa akin na binubus-busan na yung harapan ko hanggang sa, ayan, pinapasukan na ako ng anesthesia. Yung nakalagay pala doon na pag anesthesia yung mga ganitong raspa,
general anesthesia yung pinaka inano sa akin hanggang sa di ko na alam ang nangyari nung last na ano na lang sa akin yung nailo na ako, sabi ko hindi pa, tapos yung pa ako inaayos na, so pagpalagay mo ng 20 minutes akong nakaganyan yung aking dalawang paa. Kaya nung umuwi na ako dito, nakaramdaman ko yung masakit. Nahirapan akong mag-akit baba. And then, nagising na ako, 3 o'clock yan. Parang sabi ko 15 minutes yung ginawa sa akin. Paglaras pa. Kasi talagang pagising ko, nakatingin lang din ako sa inaani-anilan ko yung pagmulat ng mata ko. Yun, dun na. Bago ako kaspahin, dahil dasal ako ng dasal na ikaw na po bahala. Sa akin ko ganito, ganyan. Hanggang sa pagising ko po, dasal ako ng dasal. Yung gising ko, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ganun po yung gising ko. Umiyak pa nga ako doon after ko na thank you Lord, thank you Lord. Tapos parang nakaramdam ako ng pag-iisa. Nung wala naman akong naramdaman ng kaya thank you Lord. Nung nagising na ako, hindi ako nakaramdam ng any pain. Yan. Yung kahit pagkahilo, pananakit ng ulo. Yan. And 3 o'clock na tapos pinasok ako ng nurse. Maya-maya dali na daw ako sa aking room. Siyempre, nakapahinga na ako 4 o'clock na hanggang sa... Ang tagal din akong dinala sa room. Sabi nga nila, paparet si nanay ko 3 o'clock. Nakita nga na si doktor ay nag-raspa sa akin. Bakit daw di pa ko nilalabas. Hanggang sa nakakaramdam na ako ng kalungkutan doon sa operating room. Ako lang doon kasi walang nurse din, walang pumupunta. Kaya talagang tinatawag ko yung nurse na, nurse, sabi ko, kailan ba ako ilipat sa room? Gusto ko nang makita yung asawa ko, sabi ko. Tapos nakailang balik 3 times yata yun na sandali lang po, wala po muna kasi available yan. Hanggang sa parang nakaginawa ko nung nilabas na ako sa operating room. Basta nakahiga akong dinala ng tawag doon hanggang sa marating yung room, and nakita ko na si Papa Ryan and nanay ko nandoon din. Tapos 35 minutes siguro nanodan na rin si Aya. Dinala siya ng kapatid ko, yung bunso. Pagkakita ko nga kay Aya, nakaramdam ako nung nalungkot ako. Tapos hinaga ko ni Aya, umiyak ako habang hinahag niya. Nung nandun na kami sa room nung Monday yan. Yun, share ko lang po yung experience ko nung araw na yun. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Tinanong ko po yung obigay ni si doktora. Sabi ko, sa iwan niyo po bang pasyente may nakakasurvive ba? Merong isa, merong hindi. Yun po yung sagot sa akin. And then, tinanong ko ano yung cause, bakit nagkaganon na yun nga, no heartbeat. Ang sagot sa akin, gawa ng Satan ko daw, ganito, ganyan. Ay. Yun. Sa ngayon, Friday na po tayo. Sana maging okay na ako kasi parang gusto ko nang kumilos. Sa tiyan ko may nararamdaman ako mga pa siguro hinuhulma po ulit yung tiyan ko siyempre kasi nakalkal yung ko mattress, kaya siguro ganun. Dito ko na lang po tatapusin ang video na ito. Sa lahat po ng nagko-comment, thank you so much po sa mga concern mo. Thank you po. Na-appreciate ko po yun. Huwag po kayo mag-alala at yung mga comment nyo po, yung mga advice nyo sa akin is ginagawa ko naman kung yung mga bawal and
kung ano po yung dapat gawin. And sa aking friend na si Tin, thank you at lagi kang nandyan. Chinachat niya ako, chinachat ako ng aking friend na si Tin kung ano yung mga bawal talaga na sobrang concern niya. Thank you Tin. Pag ano Tin, alam mo na, mag-meet ulit tayo. Thank you po sa inyong lahat, sa walang sawa yung pagsuporta sa amin, lalo na kay Papa Ryan, and then sa amin ni Aya. Thank you po. Mag-ingat po tayong lahat, and then God bless po.